Ano ang kinakatakutan mo ngayon? Kung meron man. Hindi ito tungkol sa kung ano ang problema mo. Hindi rin ito tungkol sa kung ano ang pinagdadaanan mo ngayon. Ang tanong ko ay mas personal. Ano ang takot na dala-dala mo sa loob mo? May takot ka bang magkamali? May takot ka bang ma-reject? May takot ka bang maiwan? Takot ka bang hindi maging sapat para sa minamahal mo? Takot ka ba sa future? Kasi hindi mo alam kung anong mangyayari sa pamilya mo, anong mangyayari sa trabaho mo o sa buhay mo. May mga takot na alam natin kung saan nanggagaling. Pero may mga takot na hindi natin maintindihan. Bakit ba ako kinakabahan? Tahimik naman ang sitwasyon pero may kaba sa dibdib. Parang laging may mali, parang laging may kulang. At kaibigan, kailangan nating maintindihan na kapag ang takot ang namumuno sa puso ng isang tao, marami itong sinisirang bagay. Ang takot ay nagpapahina ng loob kahit kaya mo naman. Hindi ka tuloy makakilos. Ang takot ay nagpapahinto sa iyo kahit alam mong kailangan mo ng kumilos. Tama ba? Narealize ko, maraming desisyon ang hindi ginagawa. Bakit? Kasi dahil sa takot. Maraming relasyon ang nasisira hindi dahil sa galit, kundi dahil sa takot. May mag-asawa na hindi naman talaga galit sa isa't isa. Walang sigawan, walang murahan, pero hindi na sila nag-uusap ng totoo. Bakit? Hindi dahil galit sila, kundi dahil sa takot. Takot magsabi ng nararamdaman kasi baka lumaki daw yung away. Takot mag-open up kasi baka hindi maintindihan. Takot magsimula ng usapan kasi baka mauwi sa sakitan. Kaya pinili na lang yung katahimikan. At habang tahimik, ano nangyayari? Lumalayo yung loob sa bawat isa. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa takot. Maraming pangarap ang hindi natutupad, hindi dahil sa kakulangan, kundi dahil sa takot. Dito pumapasok ang napakalakas na katotohanan ng salita ng Diyos. Sabi sa 1 John 4:18, walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang takot. Hindi pagganap ang pag-ibig ng sino mang natatakot sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Hindi sinasabi ng talatang ito na hindi na tayo kailanman makakaramdam ng takot. Ang sinasabi dito ay ang takot ay hindi dapat ang namumuno sa buhay ng taong nabubuhay sa pagmamahal ng Diyos. Kapag ang puso ng tao ay puno ng takot, ang buhay niya ay nagiging defensive. Ano ibig sabihin? Laging nagtatago, laging iniisip na mag-perform para mahalin o makakuha ng favor, laging may hinahabol, laging may hugot. Nakarelate ba kayo? Meron ba kayong D-group member o kasama sa D-group na palaging may hugot, laging may gustong patunayan? Pero kapag ang puso ng tao, alam mo, kapag ito'y pinupuno ng pagmamahal ng Diyos, may nangyayaring pagbabago. Ang takot ay unti-unting nawawala ng kapangyarihan. Hindi dahil nawala ang lahat ng problema, kundi dahil may seguridad na ang puso. Kaya ang mensahe natin ngayon ay tinatawag na stronger in love. Hindi ito mensahe para sabihin lang na mahal ka ng Diyos. Ito ay mensahe para ipakita kung paano nagiging matibay ang buhay kapag ang pag-ibig ng Diyos ang pinanggagalingan nito. Kaya kaibigan, tapusin mo mensaheng ito kasi may mga prinsipyo na pwede nating matutunan upang humina ang takot at tumatag tayo. Magandang araw muli mga ka-Wotji. Salamat sa Diyos sa inyong pagsubaybay sa mga mensahe ng ating Diyos dito sa ating vlog na may bagong upload every Monday 6 p.m. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako po si Kuya Mike. Ang calling po sa akin ng Diyos ay magbahagi ng kanyang salita sa paraang mas madaling maiintindihan ng mga manonood. Salamat sa inyong lahat na nagdesisyon na isuko ang inyong sarili sa Diyos at sumali sa ating online discipleship group. Mag-type lang kayo ng join sa comment section kung hindi ka pa nakakasali. Or check nyo sa description at makikita nyo doon ang registration link para sa ating online discipleship group. Meron nga pala tayong gaganapin na baptism. Kung ikaw ay nagsuko na ng iyong buhay sa Panginoong Jesus, ay inaanyahan ka namin i-declare mo ito publicly at ipahayag na ikaw ay totoong tagasunod na ng Panginoong Jesus.
Ang link ng registration ay makikita nyo sa description. Paano ba tayo magiging matatag at matibay sa pamamagitan ng pagmamahal ng Diyos sa atin? Kasi hindi tayo magiging matatag ng hiwalay sa pagmamahal ng Diyos. Kaya importante na maintindihan natin na tayo ay lalakas, tayo ay titibay sa pamamagitan ng pagmamahal ng Diyos. So, paano mangyayari yun? Paano natin i-apply yun sa ating buhay? Una, be rooted and grounded in love. Pangalawa, seek a deeper revelation of Christ's love. At pangatlo, live out of God's fullness. So, paano natin ito gagawin? Pag-usapan muna natin yung number 1. Be rooted and grounded in love. Sabi sa Ephesians 3:17 na si Kristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya upang kung kayo'y mag-ugat at magtumibay sa pag-ibig. Kaibigan, napakahalaga ng salitang manahan. Hindi ito simpleng pagbisita. Hindi ito weekend stay na sandaling pananatili. Hindi ito minsang pagdalaw tuwing may problema. Ang ibig sabihin ng manahan ay gagawa ng tahanan sa iyo ang Panginoong Jesus. Ang ibig sabihin ay permanente ito. Hindi ito temporary. Ang kanyang paninirahan sa iyo ay hindi matatapos. Ang ibig sabihin, siya na ang may authority sa iyong buhay. Kapag sinabi mong nananahan sa akin ang Panginoong Jesus, ang ibig sabihin nun, siya ang ginagawa mong authority sa iyong buhay. May access siya sa lahat ng kwarto mo. Ano ba yung kwarto? Okay, ang mga kwarto ay kwarto ng isip, mga iniisip mo araw-araw, takot, pangamba, insecurity, overthinking, mga boses na nagsasabing hindi ka sapat, hindi mo kaya. Pangalawa, kwarto ng puso. Mga sugat mo, samahan ng loob, galit, bitterness, unforgiveness at mga trauma na pilit mong tinatakpan. Kapag nananahan siya sa iyo, ay bibigyan mo na siya ng access sa kwarto ng puso mo. Pangatlo, kwarto ng relasyon. Pwedeng relasyon sa asawa, anak, magulang, kaibigan at kaaway. Sinusuko mo sa Panginoon. Kapag sinabi mong nananahan na sa akin ng Panginoon, ang sinasabi mo, Lord, ikaw na po yung may authority sa akin. Ikaw na yung may authority pati sa relasyon ko. And maraming taon na nakalipas, may relasyon ako na kailangan kong i-give up. At alam ko na hindi ito nakakalugod sa Panginoon. At dahil sinabi ko na, Lord, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Hindi lang kita Panginoon, hindi lang kita tagapagligtas, kundi Panginoon kita. So, ikaw na ngayon yung master. Ikaw ngayon yung masusunod sa lahat ng area ng buhay ko, sa lahat ng kwarto ng buhay ko, kasama na pati yung relasyon ko. Kaibigan, kung sinasabi mo na ang Diyos, ang Panginoong Jesus ay pinapasok mo na sa puso mo, tinanggap mo siya at siya ay inanyayahan mo na manahan sa iyo, kaibigan, kailangan mo siyang papasukin sa iyong kwarto ng relasyon. Kung paano ka magmahal, kung paano ka magpatawad, kung paano ka magtiwala. Maraming tao inisip nila, hindi, mahal naman kita, Lord. Ako ay nag-worship pag linggo, ako ay uma-attend ng D-group, pero ito munang isang taong ito, makulit talaga hindi ko muna papatawarin. Kaibigan, papasukin mo ang Diyos sa lahat ng kwarto ng buhay mo. Kapag sinabi mong siya ang nananahan, ang ibig sabihin, siya ang masusunod sa lahat ng area ng buhay mo. Pwedeng kwarto ng desisyon. Paano ka pumipili? Trabaho, negosyo, relasyon, lifestyle, priorities. Sino ba talaga ang nasusunod? Naikwento ko sa aking mga anak nung ako ay binigyan ng pagkakataon ng Diyos na gumawa ng business, and ang daming business ang inoffer sa akin, pero na-realize ko, teka, hindi ito kalooban ng Diyos. Ito mga business na ito. So, nung sinabi ko na, Lord, ikaw yung master, ang ibig sabihin nun, pati sa pagdidesisyon ko sa trabaho, negosyo, kahit saan, ay ikaw ang masusunod. Kaya nga ang tanong, sino ba talaga ang nasusunod sa iyo? Panglima, kwarto ng pananalapi. Paano ka humawak ng pera? Takot ba o tiwala? Control ba o sinusuko ito sa Diyos? At marami pang ibang kwarto ng buhay. Parang sinasabi ni Pablo, hindi sapat na kilala mo ang Panginoong Yesus. Ang panalangin ko ay sana ang Panginoong Yesus ang siyang talagang nananahan ng permanente sa bahay ng puso mo. Kaya kailangan nating huminto sandali at magtanong, ang Panginoong Hesus ba talaga ay nakatira sa puso mo o bisita mo lang siya? Bisita tuwing linggo
kapag nag-worship. Bisita kapag may problema ka. Bisita kapag may kailangan ka. Kaibigan, kung bisita lang ang Panginoong Hesus, ay mananatili ka sa takot. Pero tandaan mo ito, kapag siya na ang permanenteng nakatira sa puso mo, siya ang nakaupo sa trono ng puso mo, ay doon palang nagsisimula ang tunay na pagbabago. Now, bakit gusto ng Diyos na manahan ng permanente ang Panginoong Hesus sa ating puso? Kasi sabi sa talata ay, upang kung kayo'y mag-ugat at magtumibay sa pag-ibig. Wow! Napakaganda ng mga salita na ginamit dito. Ang una ay mag-ugat o rooted. Ang ibig sabihin, kung hinayaan mo na ang Panginoong Hesus ay manahan sa iyo, nahahayaan mo na makilala mo siya ng mas malapitan, ay lalalim ang ugat mo na galing sa pagmamahal niya sa iyo. Parang puno na malalim yung ugat. Hindi madaling matumba. Hindi basta-basta natutuyo kahit mainit ang klima. Hindi basta natutumba kahit may bagyo. Bakit? Kasi malalim ang ugat na pinagkukunan ng lakas. Ganon din sa iyo at sa akin. Kung hahayaan mo na ang Panginoong Hesus ang manahan at manguna sa iyo ng permanente, ay lalalim at lalakas ka dahil manggagaling ito sa Panginoong Hesus. Kapag ang ugat ng buhay mo ay mababaw, konting problema, konting init ng sitwasyon, natutuyo ka kagad. Pero kapag ang ugat mo ay ang Panginoong Hesus na nananahan sa iyo at pinapalago mo ang iyong relasyon sa Kanya, naku, kahit mainit ang buhay, kahit mahirap ang sitwasyon, hindi ka basta-basta sumusuko. May taong okay lang ang pananampalataya kasi okay naman ang sahod, dire-diretso naman. Pero isang delay lang ng sweldo, isang unexpected expense, isang tawag mula sa naniningil ay pinangingibawan agad ng panik o takot. Bakit? Kasi ang ugat ng tiwala ay nasa pera, hindi sa Panginoong Hesus. Pero may taong pareho lang ang sahod, pareho lang ang bayarin, pareho lang ang pressure, pero hindi nagpapanik. Maaring nag-aalala, oo. Maaring nagsusumikap, oo. Pero hindi sumusuko. Bakit? Kasi ang ugat niya ay hindi nasa sweldo, kundi nasa Panginoong Hesus. Then, may isa pang salita na ginamit dito sa talata. Ang sabi ay magtumibay. Naku, ang ganda nito. Ito ay picture ng isang matibay na foundation ng bahay. Kahit may lindol, kahit may unos, naku, nakatayo pa rin yan. Ibig sabihin nito, ang buhay Kristyano ay hindi dapat nakaugat sa takot, sa performance o sa sariling kakayahan, kundi sa pagmamahal ng Diyos. Yun dapat ang foundation. Kapag ang pag-ibig ng Diyos sa iyo ang pundasyon ng buhay mo, ay hindi ka basta-basta yayanigin ng problema. Alam mo, isinulat ni Pablo ang liham na ito habang siya ay nakakulong sa Roma. Siya mismo ay halimbawa ng isang taong nakaugat sa pagmamahal ng Diyos. Kaya kahit siya ay nakakulong, ay nakuha niya pang i-encourage ang kanyang mga kapatiran, lalong-lalo na tayo, na magpakagalak. Siya ay naghihirap, nakakulong at inuusig, pero tingnan mo, ang iniisip niya ay hindi ang sarili niya. Naku, paano ba ako makakaalis dito? Lord, anong gagawin mo na? Ang hirap ng kalagayan ko rito. Hindi siya nag-complain at ang kabaliktaran, siya ay nagagalak. Saan niya kinukuha yung katatagan na yon? Ang katatagan na yon ni Pablo ay nanggaling sa pagmamahal ng Diyos sa kanya. Naintindihan niya yung sinasabi sa Epeso. Naintindihan niya kasi siya yung sumulat noon. Naintindihan niya, naunawaan niya yung pagmamahal ng Diyos sa kanya at doon siya rooted. Doon siya nakaugat. Kaya siya merong joy. Ang Efeso ay isang lungsod na punong-puno ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, gaya ni Artemis. At itong mga Diyos-Diyosan na ito ay malayong Diyos-Diyosan at transactional at hindi pwedeng magkaroon ng relasyon sa kanila. In fact, para daw matuwa sa kanila ang mga Diyos-Diyosan nila, alam mo ginagawa nila? Kailangan nila gumawa ng mga ritual, kailangan nila magbigay ng mga sakripisyo. So, ang ibig sabihin ni Pablo ay ang Panginoong Hesus na Diyos natin ay iba. Siya ay personal at handang manahan sa iyo kung isusuko mo ang buhay mo sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya nga ang prayer niya, Lord, dalangin ko po na sila ay magkaroon ng pagkaunawa sa iyong pag-ibig at ikaw ay manahan sa kanila. Ang ibig sabihin ay mahal ka ng Diyos na handa siyang pumasok sa iyo at gabayan ka araw-araw. At yun yung panalangin ni Apostol Pablo na tayong lahat ay pananahanan ng Panginoong Hesus. Kaya nga habang sinusuko mo iyong pang-araw-araw na buhay, siya ang ginagawa mo namang sentro
Siya ang ginagawa mong ugat. At ano mangyayari sa'yo? Ikaw ay magkakaroon ng pagtibay ng iyong pagmamahal sa Diyos. Ikaw ay magkakaroon ng pagtibay pagdating ng mga unos. Alam mo, doon sa Efeso, maraming Diyos-Diyosan. At ang sistema, alam mo, yung paniniwala nila, ang inisip nila sa mga Diyos-Diyosan, kung gagawin ko ito, papaboran ako ng aking Diyos-Diyosan. Kung mag-aalay ako, bibigyan ako ng aking Diyos-Diyosan ng blessing. Anong tawag dito? Transactional. Palitan. Kapag ginawa ko to, bibigyan ako. Pero hindi ganun ang Diyos natin. Tingnan mo ang Panginoong Yesus. Iba. Hindi siya nagsasabing, gawin mo muna ito para mahalin kita. Hindi. Kundi ang sinasabi niya ay minahal na kita at mahal kita magpasawalang hanggan, kaya sumunod ka sa akin. Grabe, ibang-iba. Halimbawa, parang relasyon ng magulang at anak. Hindi mahal ng magulang ang anak dahil mabait siya. Tama ba? Kundi mahal na mahal siya kahit pasaway pa siya. At dahil mahal siya, hindi tinatakwil ng magulang ang anak, kundi tinuturuan niya. Ginagabayan niya kapag nagkakasala at itinatama niya ito. Kaya kapag ganito ang Diyos na kinikilala mo, na nananahan sa puso mo ng permanente at siya ang nakaupo sa trono ng buhay mo, naku, ang pagsunod ay hindi napipilitan lang, kundi ito ay galing o bunga ng pagmamahal ng Diyos sa iyo at bunga din ng pagmamahal mo sa Diyos. At doon ka nagiging matatag. Naranasan mo na bang mahuli ng traffic enforcer dahil sa speed limit? Kung nahuli ka na, ay anong nangyayari? Bigla ka nagiging maingat magmaneho. Tama ba? Hindi ka na magmamabilis. Biglang bumabagal ka na kapag dadaan ka ulit sa lugar na may traffic enforcer. Hindi dahil mahal mo ang pulis na humuli sa'yo. Tama ba? Hindi rin dahil naniniwala ka na importante talaga ang speed limit. Kaya wag dapat i-violate yan. No. Kadalasan hindi naman ganon ang reason. So ano dahilan? Simple lang. Ayaw mo magmulta, ayaw mo magbayad, ayaw mo ng violation, ayaw mo ng abala, ayaw mo mawalan ng lisensya. Yun yung dahilan. Yan ang obedience na galing sa takot. At posible rin yan sa mananampalataya. Posibleng sumunod sa Diyos dahil takot ka. Takot sa parusa, takot sa judgment, takot na baka mapahamak. Pero pakinggan mo ang sinabi ng Panginoong Yesus. John 14:15. Kung ako'y inyong iniibig at tutuparin ninyo ang aking mga utos. Tingnan mo, ulitin natin. Kung ako'y inyong iniibig ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Hindi niya sinabi, kung natatakot ka sa akin, ay sumunod ka. Hindi rin niya sinabi, kung ayaw mo maparusahan, sumunod ka. Hindi. Ang sinabi niya ay, kung ako'y inyong iniibig, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ibig sabihin, ang tunay na pagsunod ay bunga ng pagmamahal, hindi ng takot. Posible kang sumunod kay Lord na parang speed limit. Sunod ka pero walang relasyon. Hindi siya nananahan ng permanente sa iyo. Hindi siya ang nangunguna sa buhay mo. Hindi lumalago ang malapit na relasyon mo sa Kanya. Kasama lang siya bilang bisita sa puso mo pag linggo, pag nagsisimba ka. Pero sa kabaligtaran ay ito ang katotohanan. Kung ikaw ay nakaugat sa pagmamahal ng Diyos sa iyo, hinahanap mo siya, nagpapasakop ka sa Kanya. At dahil dito ay lumalago ang pagmamahal mo din sa Kanya. At dahil dito ay sumusunod ka sa Kanya ng buong puso. Alam mo, ito yung totoo. Imposible na mahal mo siya, pero patuloy mo siyang susuwayin. Hindi ka magiging perfect, pero nandun yung desire mo na sumunod sa Kanya ng sumunod. Oo, minsan nasasaktan natin ang mga mahal natin sa buhay. Totoo yan. Kahit mahal natin sila. Pero alam mo ba kung anong mas gusto ng Panginoon? Obedience na galing sa pagmamahal mo sa Kanya. At hindi pagsunod dahil natatakot ka lang sa consequence. Kaibigan, hindi ka tinatawag ng Diyos ngayon para matakot ka sa Kanya. Tinatawag ka niya base sa kung sino ka sa mata niya. Mahal ka niya, mahalaga ka sa Kanya, at gusto niyang manahan sa iyo. Ito ang ibig sabihin ng pagiging rooted and grounded in love. Nahahayaan mo siya na, Lord, manahan ka po sa akin. Ikaw na po yung manguna sa buhay ko. At kung ikaw naman ay Kristiyano, maaring matagal mo nang inanyayahan ng Panginoong Yesus na manahan sa iyo, pero baka hanggang ngayon ay hindi pa siya ang nangunguna sa iyo. Maaring nanahan siya sa iyo, pero hindi pa siya ang nangunguna sa iyo. Ang sinasabi na ikaw ay grounded ng pagmamahal ng Diyos, ay hahayaan mo na manahan siya sa iyo, at dahil alam mo na ikaw ay mahal niya, hahayaan mo na, Lord, ikaw ang manguna sa akin dahil alam ko na ako ay dadalhin mo sa mabuti, na ang mabuting kapakanan ko ang nais mo dahil mahal mo ako. Yun yung sinasabing ikaw ay rooted and grounded in love. Ibig sabihin, hindi na ang takot ang nagde-define sa iyo, kundi ang
pagmamahal ng Diyos na. Kapag hindi ka rooted sa pagmamahal ng Diyos, ang insecurity, naku, magpapatahimik yan sa'yo. May pagkakataon na dapat ka nang magsalita sa bahay, sa trabaho, sa simbahan. May mali, nakita mo may kasinungalingan, may kailangang itama, pero pinipili mong manahimik. Bakit? Hindi dahil wala kang alam, kundi dahil insecure ka. Naku, baka isipin nila, OA ako. Baka hindi nila ako seryosohin. Baka masira ang image ko. Kapag ang halaga mo ay galing sa tao, mananahimik ka para protektahan ang sarili mo. Pero kapag ang pinag-uugatan mo ay ang pagmamahal ng Diyos sa iyo, may tapang kang magsalita kahit hindi ka palakpakan ng iba o kahit kamuhian kanila. Ang mahalaga sa iyo ay magawa mo ang tama sa paningin ng Diyos na minamahal mo at nagmamahal din sa iyo. Yun yung rooted sa pag-ibig. Kapag hindi ka rooted sa pagmamahal ng Diyos, ang hiya ay maglalayo sa iyo sa Diyos. Ito ang pinakamasakit. May taong nagkasala. Alam niyang mali. Alam niyang kailangan niyang lumapit sa Diyos. Pero imbis na lumapit, alam mo, nangyayari, lumalayo pa. Bakit? Hindi dahil galit siya sa Diyos, kundi nahihiya siya. Baka sawa na siya sa akin. Baka wala na akong karapatang lumapit. Baka this time itataboy na ako ng Diyos. Kaya tuloy, tumigil na sa pananalangin. Tumigil sa pagbasa ng Biblia. Tumigil sa D-group. Tumigil sa pag-worship. Kaibigan, mahal ka ng Diyos. Kaya balik ka sa Kanya. Tandaan mo ito. Hindi tayo umaalis sa Diyos dahil ayaw natin sa Kanya. Umaalis tayo dahil natatakot tayo na hindi na niya tayo mahal. Kaibigan, walang kasalanan ang hindi kayang patawarin ng Diyos. Namatay siya nung tayo'y makasalanan pa. Tama? Ang ibig sabihin, ang pagmamahal niya sa atin, hindi nakabase sa performance natin. Kaya nga, balik ka sa Kanya ngayon. Gawin mong ugat ang pagmamahal ng Diyos sa iyo at mawawala ang takot mo. Ikaw ay titibay, ikaw ay lalakas. Kailangan mong maging rooted sa pagmamahal ng Diyos. Hindi para maging kampante ka sa kasalanan. Hindi yun ang sinasabi ko. Mahal naman ako ng Diyos, sasamantalahin ko na, gagawin ko na lang ang gusto ko. No, hindi yan ang ibig sabihin. Magiging rooted ka sa pagmamahal ng Diyos, hindi para abusuhin siya, kundi para magkaroon ka ng tapang na magsisi, tapang na bumalik, tapang na magrepent, magkaroon ka ng tapang na bumalik sa Kanya at magbago. Kaya nga, tanong mo ito sa sarili, saan ba talaga nakaugat ang pananampalataya ko? Sa sinasabi ba ng tao? Sa past failure ko o sa takot ko o sa pag-ibig ng Diyos na tumatawag sa iyo kahit nagtatago ka. So paano ba tayo magiging matatag at matibay sa pamamagitan ng pagmamahal ng Diyos sa atin? Una, be rooted and grounded in love. Pangalawa, seek a deeper revelation of Christ's love. Unawain natin ang lalim ng pagmamahal sa atin ng Diyos. Kaibigan, hindi sapat na alam mo lang na mahal ka ng Diyos. Maraming taong sasabihin, alam ko naman na mahal ako ng Diyos. Pero ang tanong ay, hindi kung alam mo, kung nararanasan mo ba ito araw-araw. Kasi may malaking pagkakaiba ang kaalaman sa ulo at katotohanan na bumaba na sa puso natin. Ang ibig sabihin ng seek a deeper revelation of Christ's love ay hahanapin mo siya. Ipapanalangin mo na, Lord, tulungan mo ko na mas makilala pa kita. At hahayaan mo na buksan ng Diyos ang mata mo, buksan ng Diyos ang puso mo para makita mo kung gaano kalawak, kahaba, kataas at kalalim ang Kanyang pag-ibig. Dahil kapag ang pag-ibig ay nanatili lang sa kaalaman, takot pa rin ang madalas na mamumuno sa iyo. Pero kapag ang pag-ibig ay naging revelation sa iyo ng Diyos, humihina ang takot at lumalakas ang loob mo. Tuloy natin yung Ephesians 3:18-19. Naway maunawaan ninyo kasama ng lahat ng mga hinirang ng Diyos kung gaano kalawak, kahaba, kataas at kalalim ang pag-ibig ni Kristo. Naway makilala ninyo ang pag-ibig na ito. Bagaman ito'y di kayang maunawaan ng isip. Napakalalim ng sinasabi ng talatang ito. Hindi lang sinabi, naway malaman ninyo. Ang sinabi ay, naway maunawaan ninyo at makilala ninyo kung gaano kalawak, kahaba, kataas at kalalim ang pag-ibig ni Kristo. Ang salitang makilala dito ay hindi lang intellectual knowledge. Hindi ito parang nagme-memorize ka lang ng verse. Kung hindi ito ay personal experience. Parang ganito. Pwede mong malaman na ang apoy ay mainit. Tama ba? Pinag-aralan mo yan nung elementary. Sinabi yan ng teacher. Pero, ibang usapan kapag napaso ka na. Doon mo talaga naiintindihan kung ano ba ang ibig sabihin ng apoy. Maraming Kristiyano ang
nakakaalam na mahal sila ng Diyos kasi napanood nila sa social media. O kaya sinabi ng pastor, pero may pag-aalinlangan pa rin sa kanilang puso. Bakit? Kasi nagkasala sila at iniisip nila, hindi na sila makakabalik sa Diyos. May mga tao ayaw lumapit sa Diyos kasi akala niya wala na siyang pag-asa kasi ang dami niyang nagawang kasalanan. At may mga Kristiyano naman na sobrang legalistic, na hindi siya pwedeng magkamali kasi iniisip niyang babawiin ng Diyos ang buhay na walang hanggan na binigay sa kanya. Grabe! Sila ang mga taong nagsasabi na mahal sila ng Diyos, kaya lang hindi pa nila nasumpungan at naranasan ito. Kaibigan, kailangan mo at ako ng mas malalim na revelation ng pagmamahal ng Panginoong Hesus. Naalala ko yung story ng prodigal son sa Luke chapter 15. Nagrebelde sa ama ang anak na ito. Mas minahal ang pera at kalayawan kaysa sa kanyang tatay at pamilya. Noong hiningi niya ang kanyang mana sa kanyang tatay, ay binigay naman ito sa kanya. Pero inubos niya lang sa kalayawan at kamunduhan. At nung naubos na at wala na siyang makain, na-realize niya na pwede siyang bumalik sa kanila kaysa mamatay siya sa gutom. So ang naisip niya, mag-a-apply na lang siya bilang alipin para makakain ng maayos. Now tingnan mo ito, alam ng anak na may ama siya. Alam niya kung sino ang ama niya. Alam niya kung saan ang bahay ng ama niya. Pero alam mo ang hindi niya alam ay kung gaano siya kamahal ng ama niya. Kaya nang siya ay magkasala, nang ubusin niya ang mana, nang bumagsak ang buhay niya, takot ang namuno sa puso niya. Kaya nung nagdesisyon siyang bumalik, pakinggan mo kung paano siya mag-isip. Ang plano niya ay ganito. Luke chapter 15:18. Magtitindig ako at paroroon sa aking ama at aking sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Gawin mo akong tulad sa isa sa iyong mga aliping upahan. Ibig sabihin, ang tingin niya sa sarili niya ay ito. Hanggang dito na lang ang kaya ng pagmamahal ng tatay ko sa akin. Hanggang dito na lang ako. Ang laki kasi ng kasalanan ko. May limitasyon ang pagtanggap ng tatay ko. May hangganan ng awa ng tatay ko. Magiging alipin na lang ako. Kaibigan, napakahalaga nito para unawain mo. Oo, bumalik ang anak, pero bumalik siya na may takot pa rin sa puso. Maaring may pagsisisi, pero may insecurity. May hiya pa rin. Maaring nag-expect pa siya ng parusa ng kanyang tatay. Pero pakinggan natin ang ginawa ng ama. Tingnan mo kung gaano siya kamahal na hindi niya alam. Lucas 15:20-24. At siya'y nagtindig at pumaroon sa kanyang ama. Datapwat samantalang nasa malayo pa siya, ay natanawan na siya ng kanyang ama at nagdalang habag at tumakbo at niyakap siya sa leeg at siya'y hinagkan. At sinabi ng anak sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Datapwat sinabi ng ama sa kanyang mga alipin, dalhin ninyo ritong madali ang pinakamabuting balabal at isuot ninyo sa kanya at lagyan ninyo ng singsing ang kanyang kamay at mga panyapak ang kanyang mga paa. At kunin ninyo ang pinatabang guya at inyong patayin at tayo'y magsikain at mangagkatuwa sapagkat patay na ang anak kong ito at muling nabuhay. Siya'y nawala at nasumpungan at siya'y nagsimulang mangagkatuwa. Pansinin mo ito, kaibigan. Hindi pa tapos magsalita ang anak. Hindi pa siya nagpapaliwanag. Hindi pa siya nagko-confess ng buong speech niya. Hindi pa siya naliligo marahil amoy kulungan ng baboy pa siya. Pero tingnan mo ginawa ng tatay. Niyakap na siya ng kanyang tatay. Alam mo, ang yakap ng ama ang nagbigay ng mas malalim na revelation ng pagmamahal. Hindi siya sinermonan, hindi siya nilecturan, hindi siya pinarusahan. Anong ginawa ng tatay na nagpakita ng mas malalim na pagmamahal? Yakap. At sa yakap na yon, anong nangyari? Ang takot ng anak ay napalitan ng kagalakan. Ang hiya, napalitan ng dignidad. Ang expectation ng parusa, napalitan ng pagdiriwang. Ito ang sinasabi na seek a deeper revelation of Christ's love. Kapag mas lumalalim ang revelation ng pagmamahal ng Panginoon sa iyo, mas nararanasan mo ito, ang takot ay nawawalan ng puwang. Hindi dahil naging okay ang kasalanan, kundi dahil mas naging malinaw kung sino ang Diyos. Mas nakilala mo na mahal ka pala niya ng walang kondisyon. Kaibigan, pansinin mo ito. Ang ama ay hindi binaliwala ang kasalanan ng anak.
Pero hindi rin niya ginamit ang kasalanan para wasakin ng anak. Ang pag-ibig ng Diyos ay ganito, kaibigan. Hindi nito tinatago ang kasalanan. Hindi nito dinedeny yung kasalanan. Pero hindi rin nito tinatanggal ang halaga mo bilang kanyang anak. In fact, dahil mahal ka niya, ay napipilitan siyang disiplinahin ka upang maituwid ka. Kaya ang pagsisisi o pagrepent sa Diyos ay hindi nakakatakot na bagay, kaibigan. Kundi ito pa nga ang magbibigay sa iyo ng kalayaan mula sa kabigatan na nasa dibdib mo. Kaibigan, baka matagal ka na tinatawag ng Diyos na bumalik sa Kanya. At marahil nasa isip mo, paparusahan ka niya at susumbatan ka. Mali, kaibigan. Nais ka niyang tanggapin at bigyan ng buhay na kasiyasiya. Kasama siya. Pero magsisimula lang yon kapag tumakbo ka na pabalik sa Kanya. Kaya kapag hindi natin hinahanap ang mas malalim na revelation ng pagmamahal ng Diyos, kapag mababaw ang understanding mo ng pagmamahal niya, takot ang mamumuno sa desisyon mo. Lalayo ka imbis na lumapit. Kapag nagkamali ka, itatago mo kasalanan imbis na mag-confess ka sa Kanya at mabubuhay ka sa guilt, hindi sa grace. Pero kapag lumalim ang revelation ng pag-ibig ng Diyos sa iyo, meron kang boldness na bumalik sa Kanya. May lakas kang magsisi, may galak kang sumunod, meron kang peace na mamuhay. Ito yung dahilan kung bakit sinasabi ng Biblia sa 1 John 4:18, walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang takot. Hindi dahil naging perfect ka, kundi dahil gracious ang Diyos sa iyo, dahil mahal na mahal ka niya. At yun yung magbibigay sa iyo ng boldness na lumapit. Lord, nagkamali po ako, nadapa na naman po ako. Pero salamat po sa grace nyo. Salamat sa pagpapatawad nyo sa akin. Salamat sa paglinis nyo ng aking kasalanan. Tulungan nyo po ako magbago. Kaibigan, kapag nagkamali ka, ano ang una mong nararamdaman? Takot o pananabik na bumalik sa Diyos? Kapag iniisip mo ang Diyos, anong larawan niya sa isip mo? Galit na Diyos o Ama sa langit? Dahil kung ang Diyos sa isip mo ay laging galit, mahihirapan ka magmahal at sumunod. Pero kung ang Diyos ang nakilala mo ay Ama na yumayakap, ang takot ay hindi mananatili. Ikukwento ko sa iyo isang taong naunawaan ang mas malalim, ang lalim, ang lawak, ang haba, ang taas ng pagmamahal ng Diyos. Naunawaan niya ito noong panahon ng pananakop ni Napoleon Bonaparte, isang kilalang military leader ng France noong early 1800s. May mga lumang kulungan na nabuksan ng kanyang mga sundalo sa Europe. Isa sa mga natuklasan nila doon sa mga kulungan na yon na ginamit noon sa Spanish Inquisition. Yung Spanish Inquisition ay isang religious system na nagsimula pa noong 1400 sa Spain. Layunin nitong parusahan ang mga taong itinuturing nilang maling Kristiyano. Hindi raw sila totoong Kristiyano. Alam mo, maraming tunay na mananampalataya kay Kristo ang inusig, kinulong at pinahirapan dahil sa kanilang pananampalataya. Isa sa mga kulungan na ito, may natagpuan doon na selda sa ilalim ng lupa. Madilim, makipot, walang liwanag. Ang katawan ng bilanggo doon, naku, matagal na naglaho. Pero alam mo, may naiwan. Yung kanyang kadena nakakabit pa sa buto ng kanyang paa. And then, dun sa kanyang selda, merong isang dingding. Inukit niya ang isang larawan ng krus. At sa paligid nito, may 4 na salita. Itatranslate ko na lang sa Tagalog. Sa 4 na salita na yon nakalagay, taas, lalim, lapad, at haba. Grabe, isipin mo ito. Kung may taong may karapatang magsabi na hindi mabuti ang Diyos, naku, siya yun. Kung may taong may dahilan para magalit, magreklamo, o sumuko sa pananampalataya, yung nakakulong na yon. Pero hindi yun ang iniwan niyang mensahe. Ang iniwan niya na mensahe ay isang matibay na witness. Gusto niyang malaman ng mundo na sa gitna ng matinding paghihirap niya, na kahit siya ay nakakulong doon sa basement na madilim na yon, nakatanikala yung paa niya. Gusto niya sabihin sa ating lahat na ang Panginoong Yesus ay mabuti at mapagmahal. Nakakalungkot kasi minsan kapag may masamang nangyari sa atin, may problema sa trabaho, sa pera, sa kalusugan o sa pamilya, mabilis nating nasasabi, hindi yata mabuti ang Diyos. Para bang kapag may sakit, hindi na siya mabuti.
Kapag may delay, hindi na siya mapagmahal. Pero ang katotohanan, hindi nagbabago ang Diyos. Ang nagkukulang ay ang lalim ng pagkaunawa natin sa kanyang pagmamahal. Kaya nga pinapanalangin ni Pablo na tayo ay magkaroon ng kakayahan na maunawaan ang lapad, ang haba, ang lalim, ang taas ng pagmamahal ng Panginoong Hesus sa atin. Isang pagmamahal na hindi nasusukat ng sitwasyon, hindi nawawala sa sakit, hindi natatalo ng dilim. Parang sinasabi nung nakakulong na yon, patayin nyo man ako, mahal pa rin ako ng Diyos. At sasabihin ko sa buong mundo yan. Kapag mababaw ang pagkaintindi natin sa pagmamahal ng Panginoong Hesus, konting problema lang susuko na tayo. Pero kapag malalim ang revelation ng pagmamahal niya, masasabi natin, alam mo, hindi ko man maintindihan ang nangyayari pero kilala ko ang Diyos na nagmamahal sa akin. Yan ang klase ng pananampalataya na hindi madaling mabuwag. Stronger in love. Yan ang gusto ng Diyos sa atin. May pananampalatayang nakaugat hindi sa convenience, kundi sa pagmamahal ng Diyos. Kaya kaibigan, ang application nito ay simple pero malalim. Huwag ka makontento sa kaalaman lang na mahal ka ng Diyos, kundi humingi ka sa Kanya ng mas malalim na revelation ng Kanyang pagmamahal sa iyo. Sa panalangin, sa salita, sa pagbabalik loob mo sa Kanya. Halimbawa, may nagawa kang mali, nasigawan mo anak mo, nakapagbitaw ka ng salitang hindi tama, o bumigay ka ulit sa kasalanang ipinangako mo sa Diyos na hindi mo na gagawin. Alam mo, dalawang boses ang pwedeng pumasok sa isip mo. Yung una, takot. Huwag ka muna lumapit sa Diyos. Ayusin mo muna sarili mo. Nakakahiya ka kasi. Pero kapag ang pagmamahal ng Diyos ang nananahan sa iyo, sa mismong sandali na nadapa ka, sa mismong sandali na nagkamali ka, balik ka kagad kay Lord. Lord, patawarin mo po ako, nagawa ko po ito. Hindi dahil sa minamaliit mo yung kasalanan mo, kundi dahil kilala mo kasi ang Diyos na Ama na yumayakap sa iyo sa tuwing tumatakbo ka sa Kanya pabalik na nagsisisi. May mga araw na inisip mo ang future, trabaho, kalusugan, pamilya, pera at kinakabahan ka. Alam mo, imbis na mag-overthink, huminto ka at magdasal. Sabihin mo, Lord, natatakot ako pero pipiliin ko magtiwala sa kabutihan mo. Hindi mo pa nakikita ang sagot pero ang takot ay nagsisimulang humina dahil mas malinaw na sa'yo kung sino ang Diyos. Alam mo na mahal ka niya. Yun yung rooted in God's love. Maraming tao na nanalangin na parang ini-interview siya sa pag-a-apply sa trabaho. Naranasan nyo na ba pag nananalangin kayo na parang nananalangin kayo sa isang judge o sa isang husgado? Lord, sana po matanggap mo pa rin po ako. Lord, gagawin ko po ang lahat para mapatunayan ko na sincere ako para tanggapin niyo po ako. Lord, pangako ko po hindi na ako uulit. Bigyan mo lang po ako ng second chance. Sige na po, last na po. Kaibigan, mahal ka ng Diyos hindi dahil sa performance mo. Kaya lumapit ka sa Kanya bilang tatay mo sa langit na gracious at merciful. Isa pa bago ka humiling, magpasalamat ka muna sa pagmamahal niya. Ipaalala mo sa puso mo kung sino ang Diyos at kung gaano Kanya kamahal. May mga tao nagbabasa ng Biblia para maghanap ng utos lang ng Diyos, pero hindi para maunawaan ang pagmamahal ng Diyos sa Kanya. Kaya nga basahin mo salitaan ng Diyos hindi lang para malaman ang gagawin mo, kundi para makilala mo ang puso ng Diyos. Kapag binasa mo ang salita niya bilang anak niya, unti-unti napapalitan ang takot ng tiwala. Kaya nga ang challenge ko sa iyo sa point na ito ay kung hanggang ngayon mas malakas pa rin yung takot, mas malakas pa rin yung pag-aalinlangan kaysa joy sa relasyon mo sa Kanya. Kaibigan, huwag ka tumigil hanggat hindi mo nararanasan ang yakap ng Kanyang pag-ibig. Seek a deeper revelation of Christ's love. Hindi Kanya tinatawag para mamuhay sa takot, kundi tinatawag Kanya para mamuhay sa pagmamahal niya. Pag-ibig na mas malalim kaysa sa kasalanan mo sa Kanya. So, paano ba tayo magiging matatag at matibay sa pamamagitan ng pagmamahal ng Diyos sa atin? Una, be rooted and grounded in love. Pangalawa, seek a deeper revelation of Christ's love. At pangatlo, live out of God's fullness. Mamuhay ka na nakadepende sa kapangyarihan ng Diyos at hindi sa iyong limitasyon. Kaibigan, kung ang lahat ng ating mga ginagawa ay naguugat sa pagmamahal ng Diyos, ay ano itsura naman ito kapag sinasabuhay natin? Ang ibig sabihin ng live out of God's fullness ay huwag ka nang mamuhay na parang ikaw lang ang source ng lahat ng kailangan mo. Huwag ka nang mamuhay na parang ikaw ang bumubuhat ng buong mundo. Ang calling
hinihiling ng Diyos sa iyo ay hindi lang para palakasin ka, kundi para puspusin ka niya. Tuloy natin ulit, Efeso 3:19-21. At naway maunawaan ninyo ang pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip at sa gayoy mapuspos kayo ng buong katangian ng Diyos sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin. Sa Kanya nawa ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus sa lahat ng salin lahi magpakailanman. Amen. Kaibigan, pansinin mo, ang panalangin na ito hindi sinabi ni Pablo, naway kayanin ninyo. Hindi rin sinabi, naway dumiskarte kayo. Hindi ganon. Ang panalangin nga ito, naway mapuspos kayo. Ibig sabihin, may posibilidad na nabubuhay ka ngayon pero hindi napuspos. Buhay ka pa pero hindi spirit-filled. Kumikilos ka pero pagod ka na. Tumatayo ka araw-araw pero may kaba palagi. At kapag ganyan ang estado ng puso mo, ang tendency ay umaasa ka sa sariling lakas. At dito nagsisimula ang panic, ang anxiety, ang burnout. Alam mo, may isang OFW. Siya ang breadwinner sa family. Pakiramdam niya, siya ang bumubuhat sa lahat. Siya ang provider, siya ang inaasahan, siya ang takbuhan kapag may problema. Hindi naman siya tamad, hindi rin siya walang pananampalataya. Pero araw-araw, may bigat sa dibdib niya. Laging pagod, laging kulang, laging may takot. Paano kung magkasakit ako? Paano kung mawalan ako ng trabaho? Paano kung hindi ko na kayanin? Nakaka-relate ba kayo? Nakaka-relate ka ba, kaibigan, na minsan iniisip mo yung future, paano kung hindi ko na kaya, ang mga anak ko sa akin nakadepende, ako yung breadwinner. Naisip nyo rin ba yan? Ako naisip ko rin yan. Pero alam mo, ang katotohanan, hindi naman ang trabaho ang problema, hindi rin ang responsibilidad. Ang problema ay nabubuhay siya na parang ang lahat ay nakasalalay sa kanya. Kaibigan, kapag ganito ang buhay, kahit gaano ka pa ka-faithful, mapapagod ka talaga. Kahit gaano ka pa kasipag, mapapagod ka. Kasi ang Diyos ay hindi kailanman nagdisenyo ng buhay na ikaw ang source. Ang disenyo niya ay ikaw ang dadaluyan at siya ang panggagalingan. Hahayaan mo na dumaloy yung source ng kalakasan, yung source ng wisdom, yung source ng pangkabuhayan mo, yung source ng provision para sa iyo. Siya ang source at hindi ikaw. Huwag mong akuin lahat sa iyong balikat kung hindi, may stress ka. At nang ang taong ito, itong OFW na to, alam mo, nung natutong umasa sa Diyos araw-araw, hindi isang beses lang, kundi araw-araw ay may isang bagay na nagbago. Hindi nawala yung responsibility niya, pero nawala yung pagpapanik niya. Hindi lumiit ang bayarin, pero nagkaroon siya ng peace. Hindi nagbago ang trabaho niya, pero nagbago yung pananaw niya sa buhay. Kaibigan, kapag sariling lakas ang sandalan mo, madali kang ma-burnout, mabilis kang mairita. Tama ba? Nagiging controlling ka na. At minsan, nahihirapan ka mag-repent kasi pakiramdam mo, kailangan ko kayanin to. Pinasok-pasok ko ito eh. Kaya ko itong labasan. Bakit ako lalapit sa Diyos at magsisisi? Pero kapag namuhay ka mula sa kapuspusan ng Diyos, naintindihan mo na mahal ka ng Diyos, na siya ay gracious, may tapang kang huminto at manalangin. May lakas kang magtiwala kahit hindi sigurado yung hinaharap. May kapayapaan ka kahit hindi pa tapos ang problema. Alam mo, may isang batang lalaki. May kapatid siyang mas bata sa kanya, isang lalaki at isang babae. Tulad ng maraming magkakapatid, alam mo, mahilig silang maglaro. Isa sa paborito nilang laro ay baseball. Plastic lang ang bat, plastic lang ang bola, at masaya na sila. Isang araw nag-away-away sila magkakapatid. Dahil doon, kinuha ng nanay ang bat nila bilang parusa. Pero, naiwan yung bola. At dahil gusto pa rin nilang maglaro, humanap sila ng kapalit na bat. Nakakita sila ng bakal na parte ng isang swing. At yun yung ginamit nilang bat. Habang nagbabat yung kuya, hindi niya napansin na lumapit pala ang kapatid niyang babae sa likod nang umampas na siya. Alam mo nangyari? Dalawang bagay ang tinamaan. Ang bola at ang noo ng kapatid niya na nasa likod. Paglingon niya, nakita niya yung kapatid niya na umiiyak at duguan. Halos hindi na makita ang muka dahil sa dugo. Alam mo, sa takot niya, hindi ang kapatid ang una niyang inalala. Ang inalala niya yung sarili niya. Ang nasa isip niya, mapapagalitan ako, mapapalo ako. Huwag sana malaman ito ng nanay ko. Kaya ang ginawa niya, sinubukan niya hugasan lang ng tubig yung sugat para mawala ang dugo. Ang iniisip niya, kapag tumigil ang dugo, okay na. Pero ang hindi niya nakita, mas malalim ang sugat. Kailangan ng ospital, kailangan ng tahi.
Alam mo, nung lumabas yung nanay, nakita yung nangyari. Alam mo, hindi siya nag-lecture. Hindi niya sinabi, sino may kasalanan nito? Hindi. Hindi niya inuna yung parusa. Ang una niyang ginawa ay kargahin yung anak na sugatan. Binalutan ang sugat. And then, dinala niya sa ospital at inalagaan. At alam mo ba, hindi na napalo ang kuya. Hindi dahil tama ang ginawa niya, kundi dahil mas mahalaga sa nanay ang paggaling ng anak kaysa sa parusa. Kaibigan, ito yung gusto kong makita mo. Ganito ang puso ng Diyos. Kapag nasugatan ka ng kasalanan, kapag duguan ng loob mo, kapag bagsak ka dahil sa tukso, hindi unang hinahanap ng Diyos ang paninisi sa'yo. Ikaw kasi, sabi ko sa'yo, gawin mo ito. Ang tigas ng ulo mo, yan tuloy ang nangyari sa'yo. No, hindi ganon. Ang una niyang hinahanap ay ikaw. Hindi niya sinasabing lumayo ka muna. Ang sinasabi niya ay lumapit ka. Kaya nga, ang nice ng Diyos ngayon ay lumapit ka sa Kanya. Bakit? Dahil ayaw niyang mabuhay ka sa survival mode. Yung araw-araw pinipilit, araw-araw natatakot, araw-araw pagod. Kaibigan, may mas makabuluhang buhay siyang hinanda para sa'yo. Buhay na may kapayapaan, buhay na may direksyon, at buhay na may lakas na galing sa Kanya. Hindi sa sarili mo. Kaibigan, tanong mo ito sa sarili, kanino ka ba talaga umaasa araw-araw? Sa sarili mo o sa Diyos? Kapag tahimik ka, sino bumubulong sa puso mo? Pressure o presensya ng Diyos? Kapag ang bumubulong ay pressure, sasabihin sa'yo, kailangan mong ayusin agad ang lahat. Kasi kapag hindi, babagsak ka. Ganun ang pressure. Huwag ka magkakamali kasi baka iwan at pabayaan ka. Hindi ka na mahalin. Hindi ka pwede magpahinga, sayang ang oras. Sa akin nangyayari ito, yung temptation na ito. Pag Sunday, rest day ko pero naisip ko magtrabaho kasi bumubulong sa akin, hindi ka pwede magpahinga. Kailangan matapos mo lahat. Na-realize ko, pressure ang bumubulong sa akin at hindi ang presence ng Diyos. Kasi malinaw na sinasabi niya, unahin mo ako, magtiwala ka sa akin at akong bahala sa mga pangailangan mo. Tapos, alam mo, may bulong pa na pressure na nagsasabi, patunayan mo muna sa sarili mo bago ka maging okay. Hindi ka sapat. Kaya doblehin mo pa yung effort mo. Grabe ang pressure ay laging nagmamadali. Walang pahinga, walang kapayapaan. Lagi may deadline kahit walang nagsasabi sa'yo. At kahit tahimik ang paligid, maingay pa rin ang isip mo. Pero kapag ang bumubulong ay presensya ng Diyos, ang pagmamahal niya, ganito maririnig mo. Huminto ka muna anak, nandito ako. Magpakagala ka sa presensya ko. Akong bahala sa pangailangan mo. Hindi mo kailangan patunayan ng sarili mo. Anak kita, hindi kita empleyado. Magtiwala ka, hawak kita. Kahit nadapa ka, hindi kita iiwan. Grabe, ganun ang bulong ng presensya ng Diyos. Hindi nagmamadali, pero matatag. May direksyon at may kapayapaan. Kaya nga, tandaan mo ito. Kung ang boses na naririnig mo ay nagtutulak sa'yo palayo sa Diyos, takot yan. Pero kung ang boses ay nag-aanyaya sa'yo na lumapit, yan ang Diyos. Bakit? Kasi hindi kailanman gagamit ng pressure ang Diyos para ilapit ka sa Kanya. Alam mo kung anong ginagamit niya? Ang ginagamit niya ay pagmamahal niya. Kaibigan, alin ang mas madalas mong naririnig? Pressure o presence niya? At kung sa linggong ito ay nasugatan ka, kaibigan, napagod, natalo, nadapa, ay nakatayo ang Panginoong Hesus ngayon. Nakabukas ang kamay. Maaaring sinasabi niya na lumapit ka. Bibigyan kita ng healing. Bibigyan kita ng peace. Bibigyan kita ng contentment. Mas nakafocus siya sa healing mo, kaibigan, kaysa sa kasalanan mo. Hindi kanya tinatawag para parusahan, kundi tinatawag kanya para pagalingin. Manampalataya ka sa Panginoong Hesus na siya ang nagbayad ng lahat ng kasalanan mo sa krus. Mahal na mahal ka niya at nais niyang linisin ka hindi lang sa nakalipas mong kasalanan, kundi pati sa mga gagawin mo pang kasalanan sa hinaharap. Lahat yun, binayaran na niya. Lilinisin ka niya ng kumpleto at bibigyan ng bagong simula kung ilalagay mo sa Kanya ang pananampalataya mo ngayon. Kahit nasaan ka, sabihin mo ito sa Kanya. Sabihin mo sa Kanya, Panginoong Hesus, inaamin ko po na ako po'y makasalanan. Patawarin mo po ako. Nananampalataya po ako na Ikaw ang nagbayad ng lahat kong kasalanan. Salamat po. Ngayon nga, binubuksan ko na aking puso. Manahan ka po sa akin. Ikaw na po yung manguna sa buhay ko. Ikaw po yung maging authority. Ikaw po yung maging master ng buhay ko. At hindi na po ako. Tinatanggap po kita bilang aking Panginoon na tagapagligtas. Simula po ngayon, tatalikdan ko na po ang aking mga kasalanan. Tulungan mo po ako na mamuhay ayon sa pagmamahal mo sa akin. Na ikaw ang gawin kong foundation. Ikaw ang gawin kong
katatagan. Ikaw ang gawing kong source ng lahat, pati na ng buhay ko. Maraming salamat po. Amen. Alam mo, kaibigan, kung yan ay pinanalangin mo, ang Diyos, ang Panginoong Hesus ay tapat. At siya ay mananahan sa'yo. Tutulungan ka niya na mamuhay ng ayon sa pag-ibig niya sa'yo. Kung sumabay ka sa panalangin natin, bilang pananampalataya pagtanggap mo sa Panginoong Hesus, mag-iwan ka sa comment section ng salitang accept para makilala ka namin at masama sa aming panalangin para sa iyong paglagawang spiritual. Kung na-bless ka naman sa message na ito, inaanya kita mag-subscribe sa aking YouTube channel upang ma-notify ka pag may bago na kaming video. Ibahagi mo din ang mensahe na ito sa iba ng mga nanghihina, nangangamba sa buhay at nasa kapighatian upang ma-encourage sila na lumapit sa Diyos na nagmamahal sa atin. Kung gusto mo namang mas makilala pa ang Diyos, sumama ka lang sa aming online discipleship group. Type mo lang ang salitang join sa comment section or check mo ang registration sa link sa description. Salamat nga pala sa mga nagsusupport sa ating ministry at kung gusto mong maging partner sa ministry na ito na magamit ka ng Diyos sa pagpapalaganap pa ng kanyang salita at pagtulong sa mga nangangailangan ay inaanya kita mag-support financially sa ating gawain. Meron tayong link sa ating give page sa description. Pag hindi nyo nakita ang link ay mag-type lang kayo ng partner sa comment section at papadala namin kayo ng link. So paano ba tayo magiging matatag at matibay sa pamamagitan ng pagmamahal ng Diyos sa atin? Una, be rooted and grounded in love. Payagan nating manahan ng Panginoong Hesus sa puso natin. Hindi bilang bisita, kundi bilang Panginoon. Kapag ang pagmamahal niya ang ugat ng buhay natin, hindi na takot ang nagpapagalaw sa atin, kundi tiwala. Hindi na tayo sumusunod para umiwas sa parusa, kundi sumusunod tayo dahil mahal na mahal tayo ng Diyos. Pangalawa, seek a deeper revelation of Christ's love. Lumalalim ang katatagan natin kapag mas nakikilala natin ang lalim, lawak at tindi ng pag-ibig ng Panginoong Hesus sa atin. Hindi lang alam sa isip, kundi nararanasan sa puso. Kapag malinaw sa atin kung gaano tayo kamahal ng Diyos, unti-unti nawawala ang takot, nawawala ang hiya at ang insecurity. At panghuli, live out of God's fullness. Nagiging tunay na matatag tayo kapag nabubuhay tayo mula sa kapuspusan ng Diyos. Sa Kanya natin iaasa ang ating kalakasan, karunungan, abilidad at mga plano, hindi sa ating sariling effort o pagkaintindi. Kaibigan, ito ang buhay na inaalok ng Diyos. Ang mabuhay ka na nararanasan ang malalim niyang pagmamahal sa iyo. At pag nangyayari ito, ay magkakaroon ka ng buhay na matibay, panatag at nakaugat sa Kanyang pag-ibig sa iyo. God bless po sa inyong lahat.